Konsepto ng demand at batas ng demand. Isang mapagkilatis na araw, grade 9. Hindi porke maayos ang balot, maganda ang anunsyo, at mukhang sulit ang presyo, ay sapat ng dahilan para agad magtiwala sa isang produkto. Nararapat lamang na sa bawat pagbili, mahalagang mabatid kung may batas na nagpoprotekta sa mamimili at kung may ahensyang maaaring lapitan kapag may problema. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa mga batas at ahensyang nagbibigay proteksyon sa mamimili sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Mamimili on guard, pasok o labag. Tukuyin kung pasok, kung wasto ang pahayag, at labag kung hindi wasto. Ang Generics Act of 1988 ay nagtataguyod sa paggamit ng generic name at naglalayong magkaroon ng gamot na may pinakamababang gastos at presyo. Pasok. Ito ang isa sa mga layuning nakasaad sa Batas Republika bilang 6675. Kabilang sa minomonitor ng Department of Trade and Industry ang tamang timbang, warranty at price tag ng mga bilihin. Pasok. Tumutulong ang DTI sa pagpapatupad ng mga patakarang nagpoprotekta sa mamimili laban sa hindi patas at mapanlinlang na gawain sa pamilihan. Ang Department of Energy ay nangangasiwa sa mga usaping may kinalaman sa langis at LPG at maaaring lapitan sa mga kaugnay na reklamo. Pasok. Ang DOE ang pangunahing ahensyang nangangasiwa, nagmomonitor at nagpapatupad ng mga patakaran para sa industriya ng langis at LPG. Ang Act No. 3740 ay nagpapahintulot sa huwad na promosyon basta tunay naman ang produktong ibinebenta. Labag. Ipinagbabawal ng batas ang huwad at mapaninlang na pag-aanunsyo at maling paglalarawan sa produkto. Ang Batas Republika bilang 7394 ay kilala rin bilang Consumer Act of the Philippines. Pasok. Ito ang batas na nilikha upang pangalagaan ang interes ng mga mamimili laban sa hindi ligtas at hindi patas na gawain sa pagbebenta. Pinangangalagaan ng mga batas ang mamimili upang maging ligtas at patas ang transaksyon. Ngunit kahit malinaw ang price tag at maayos ang produkto, may isa pang mahalagang bahagi ng pagbili, ang pasya ng mamimili kapag nagbabago ang presyo. Kapag presyo ang gumalaw, isang produkto, tatlong presyo, magkaibang dami ng bibilhin. Kapag 10 pesos, 5 piraso, 20 pesos, 3 piraso, 30 pesos, 1 piraso. Habang tumataas ang presyo, kumukonti ang dami ng bibilhin. At kapag mas mababa ang presyo, mas maraming produkto ang maaaring bilhin. Ang pasyang ito ng mamimili ay bahagi ng konseptong tinatawag na demand. Kaya naman layunin ng aralin na maipaliwanag ang konsepto ng demand at ang batas ng demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Dalawang mahalagang kondisyon ang kailangang sabay na umiiral: nais bilhin at
kayang bilhin. Hindi sapat na nais lamang ang isang produkto. Hindi rin sapat na may kakayahang bumili kung wala namang pagnanais na gawin ang pagbili. Demand checkpoint. May demand o hindi pa demand. Kilatisin ang sitwasyon. Unang sitwasyon. Nais bumili ng bagong notebook ngunit hindi sapat ang perang nakalaan para rito. Demand status? Hindi pa demand. May pagnanais na bumili, ngunit walang sapat na kakayahang maisagawa ang pagbili sa itinakdang presyo. Sapagkat ang pagnanais lamang ay hindi sapat upang magkaroon ng demand. Ikalawang sitwasyon. May sapat na perang pambili ng isang bag, ngunit walang balak bilhin ito. Demand status? Hindi pa demand. May kakayahang bumili, ngunit wala ang pagnanais na gawin ang pagbili. Ang kakayahang bumili lamang ay hindi rin sapat upang magkaroon ng demand. Ikatlong sitwasyon. Nais bumili ng 2 ballpoint pen at may sapat na perang pambayad sa itinakdang presyo. Demand status? May demand. Kapwa umiiral ang pagnanais at kakayahang bumili. Sa ganitong sitwasyon, maituturing ng demand ang nais na pagbili. Kailan nga ba may demand? Nais bilhin plus kayang bilhin equals demand. Ang demand ay hindi lamang tungkol sa kagustuhang bumili. Kailangan ding maisagawa ang pagbili sa itinakdang presyo. Demand check, may demand o wala. Tukuyin kung may demand o walang demand. Nais bumili ng bagong notebook ngunit kulang ang perang nakalaan para rito. Walang demand. May sapat na perang pambili ng bagong bag ngunit walang balak bumili nito. Walang demand. Nais bumili ng 2 ballpoint pen at may sapat na perang pambayad sa itinakdang presyo. May demand. Nais bumili ng 3 notebook sa kasalukuyang presyo at may sapat na perang pambayad para sa 3 piraso. May demand. May sapat na perang pambili sa 4 na piraso ng isang produkto, ngunit 2 lamang ang nais bilhin sa kasalukuyang presyo. May demand. Demand check complete. Ngunit sa demand, hindi lamang mahalaga kung nais at kayang bumili. Mahalaga rin kung gaano karami ang nais at kayang bilhin sa isang partikular na presyo at sa isang takdang panahon. Ang quantity demanded ay ang tiyak na dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin sa isang partikular na presyo sa isang takdang panahon. Halimbawa, sa presyong 20 pesos, ang quantity demanded ay 3 piraso. Ibig sabihin, sa presyong 20 pesos, 3 piraso ang nais at kayang bilhin. Balik sa shopping cart. Sa 10 piso, 5 piraso ang kaya at nais bilhin. Sa 20 piso, 3 piraso ang nais at kayang bilhin. At sa 30 piso, 1 piraso ang nais at kayang bilhin. Pansinin ang galaw. Habang tumataas ang presyo, ang dami ng bibilhin ay bumababa. At habang bumababa naman ang presyo, ang dami ng bibilhin ay tumataas. Hindi pare-pareho ang dami ng produktong nais at kayang bilhin sa bawat presyo. Kapag nagbabago ang presyo, may kasabay ding pagbabago sa quantity demanded. Ang ugnayang ito ay inilalarawan ng batas ng demand. Ang batas ng demand ay nagsasaad na may inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo at quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demanded.
Kapag bumababa ang presyo, tumataas ang quantity demanded. Ngunit may mahalagang kondisyon sa ugnayang ito, ang ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinapalagay na presyo lamang ang salik na nagbabago, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago. Sa ganitong kondisyon, mas malinaw na makikita kung paano naaapektuhan ng presyo ang quantity demanded. Presyo lang ang gumalaw. Kung dati ang ballpoint pen ay 10 pesos at naging 20 pesos, pareho pa rin ang produkto at ibang kondisyon. Ang nagbago lamang ay presyo. Kung dahil sa pagtaas ng presyo ay nabawasan ang dami ng bibilhin, naaayon ito sa batas ng demand. Ceteris paribus. Law of demand check. Taas o baba. Tukuyin kung tataas o bababa ang quantity demanded batay lamang sa pagbabago ng presyo. Bumaba ang presyo ng isang produkto. Tataas. Tumaas ang presyo ng isang produkto. Bababa. Mula 30 pesos ay naging 20 pesos ang presyo ng isang produkto. Tataas. Mula 15 pesos ay naging 25 pesos ang presyo ng isang produkto. Bababa. Nananatiling pareho ang ibang salik ngunit bumaba ang presyo ng produkto. Tataas. Law of demand check complete. Iisang pattern ang malinaw na lumilitaw. Kapag ang presyo ay tumataas, ang quantity demanded ay bumababa. At kapag ang presyo ay bumababa, ang quantity demanded ay tumataas. Ito ang inverse na ugnayan ng batas ng demand. Ngunit bakit nga ba karaniwang magkasalungat ang galaw ng presyo at quantity demanded? May dalawang konsepto na tumutulong upang maipaliwanag ang ugnayang ito. Ano nga ba ang nasa likod ng galaw? Ano ang nagpapaliwanag sa pagtaas at pagbaba ng quantity demanded? Kapag naging mas mahal ang isang produkto, may mas murang alternatibong maaring piliin. May alternatibo, may pagpipilian. Ito ang substitution effect. Kapag nagbago naman ang presyo, nagbabago rin kung gaano karami ang kayang bilhin ng parehong kita. Parehong kita, magkaibang presyo. Ito naman ang income effect o purchasing power. Magkaiba man ang sanhi, pareho ang epekto. Nagbabago ang quantity demanded. Substitution effect. Kapag tumaas ang presyo ng ballpen at mas mababa naman ang presyo ng lapis. Kapag naging mas mahal ang isang produkto, maaaring pumili ang mamimili ng mas murang pamalit. Ang substitution effect ay nangyayari kapag tumaas ang presyo ng isang produkto at naghahanap ang mamimili ng pamalit na may mas mababang presyo. Dahil may mga mamimiling lumilipat sa mas murang alternatibo, bumababa ang quantity demanded ng produktong naging mas mahal. Pag mahal, ano ang kapalit? Switch sa mas abot kaya. Hulaan ang madalas na pamalit. Beef. Kapag mas mahal ang beef, ano ang kapalit? Chicken. Kapag mas mahal ang loaf bread, ano ang kapalit? Pandesal. Kapag mas mahal ang ground beef, ano ang kapalit? Corned beef. Kapag mas mahal ang dairy cream butter, ano ang kapalit? Margarine. Kapag mas mahal ang liquid soap, ano ang kapalit? Bar soap.
Pamalit check, complete. Tumaas ang presyo, nagbago ang pagpili. Kapag naging mas mahal ang isang produkto, maaring pumili ang mamimili ng mas murang pamalit. Maaring bumaba ang quantity demanded ng produktong naging mas mahal. Ang pagbabago ng presyo ay nakaapekto sa kakayahan ng parehong kita na makabili. Ito naman ang isinasaad ng income effect o purchasing power. Kapag tumaas ang presyo, mas kaunting produkto ang kayang bilhin. Maaring bumaba ang quantity demanded. Kapag bumaba naman ang presyo, mas maraming produkto ang kayang bilhin. Kaya maaring tumaas ang quantity demanded. Sa income effect, hindi nagbabago ang kita. Ngunit nagbabago ang purchasing power dahil sa pagbabago ng presyo. Ibig sabihin pareho ang kita pero nagbabago ang bilang ng nabibili dahil sa pagbabago ng presyo. 100 pesos lang. Ilan ang kaya? Ang budget ay 100 pesos. Kung ang produkto ay 20 pesos bawat isa, 5 piraso ang kayang bilhin. Ngunit kung tumaas ang presyo sa 50 pesos bawat isa, 2 piraso na lamang ang kayang bilhin. Dito, hindi nagbago ang budget. Presyo ng produkto ang tumaas, kaya ang dami ng kayang bilhin ang nabawasan. Ipinapakita nito na kapag nagbabago ang presyo, maaari ring magbago ang purchasing power o kakayahang bumili. Kasya pa ba? Budget check. Pareho ang budget, ngunit nagbago ang presyo ng produkto. Tukuyin kung ilan ang kayang bilhin. Ang budget, 100 pesos. Mula 20 pesos, naging 25 pesos bawat isa. Mula 5 piraso, naging 4 na piraso. Nabawasan ang kayang bilhin. Budget, 120 pesos. Nagbago ang presyo mula 30 pesos, naging 20 pesos bawat isa. Kayang bilhin, mula 4 na piraso, naging 6 na piraso. Mas dumami ang kayang bilhin. Budget, 150 pesos. Nagbago mula 25 pesos, naging 50 pesos bawat isa. Kayang bilhin, mula 6 na piraso, naging 3 piraso. Nabawasan ang kayang bilhin. Budget, 200 pesos. Nagbago mula 40 pesos, naging 25 pesos bawat isa. Kayang bilhin, mula 5 lata, naging 8 lata. Mas dumami ang kayang bilhin. Budget, 180 pesos. Nagbago mula 30 pesos, naging 45 pesos bawat isa. Kayang bilhin, mula 6 na piraso, naging 4 na piraso. Nabawasan ang kayang bilhin. Budget check complete. Sa bawat sitwasyon, hindi nagbago ang budget. Ang presyo ng produkto ang nagbago. At kapag tumaas ang presyo ng produkto, mas kaunti ang kayang bilhin. Kapag bumaba ang presyo ng produkto, mas marami ang kayang bilhin. Ipinapakita nito ang pagbabago sa purchasing power o kakayahang bumili. Dalawang epekto, magkaibang tugon. Kapag tumaas ang presyo, maaaring magbago ang pasya ng mamimili sa dalawang paraan. Sa substitution effect, mas murang pamalit ang pinipili. Sa income effect o purchasing power, nagbabago ang dami ng kayang bilhin sa parehong kita. Ipinaliliwanag nito kung bakit maaaring bumaba ang quantity demanded kapag tumataas ang presyo. Substitution,
o income. Tukuyin kung substitution effect o income effect ang ipinapakita sa bawat sitwasyon. Tumaas ang presyo ng ballpoint pen kaya lapis na mas mura ang pinili. Substitution effect. Dahil tumaas ang presyo, mas kaunting piraso na lamang ang kayang bilhin gamit ang parehong halaga ng pera. Income effect. Bumaba ang presyo kaya mas maraming piraso ang kayang bilhin gamit ang parehong kita. Income effect. Mas mahal na ang unang produkto kaya ibang produktong mas mababa ang presyo ang binili. Substitution effect. Dahil tumaas ang presyo, naghanap ng ibang produktong mas abot kaya. Substitution effect. Demand signals. Anong konsepto ang tinutukoy? Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat pahayag. Presyo lamang ang nagbabago. Ang ibang salik ay hindi nagbabago. Ceteris paribus. Kapag tumaas ang presyo, mas kaunti ang kayang bilhin sa parehong kita. Income effect o purchasing power. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demanded. Kapag bumababa ang presyo, tumataas ito. Batas ng demand. Magkasalungat ang ugnayan ng presyo at quantity demanded. Inverse relationship o di-tuwirang ugnayan. Dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Demand. Tumaas ang presyo kaya pumili ang mamimili ng mas murang alternatibo. Substitution effect. Tiyak na dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin sa isang partikular na presyo at takdang panahon. Quantity demanded. Dalawang kondisyong kailangan para magkaroon ng demand. Kagustuhang bumili at kakayahang bumili. Demand, 4 na diskarte. Isang paksa, 4 na paraan. Paano nagbabago ang pasya ng mamimili kapag nagbabago ang presyo? Ipakita kung paano nauugnay ang presyo sa quantity demanded at sa pasya ng mamimili. Bawat piso may pasya. Gusto o kailangan. Suriin ang sitwasyon at tukuyin ang mga pagpapahalagang dapat pairalin sa matalinong pagpili. May 500 piso na nakalaan para sa mga kailangang bilhin sa bahay. Pagdating sa tindahan, tumaas ang presyo ng ilang produkto. Hindi na kasya ang dating dami ng nabibili. May gustong idagdag sa basket pero limitado ang budget. Kailangang mamili, gusto o kailangan. Pag-isipan, anong mga pagpapahalaga ang dapat pairalin upang makagawa ng matalinong pasya? Isang pasya, isang halaga. Kumpletuhin. Bilang isang mamimili, magiging ako sa bawat pagpili dahil demand in a snap. Buuin ang demand map. Bumuo ng graphic organizer gamit ang mahalagang konsepto tungkol sa demand.
Presyo at pagpili. Basahin bago pumili. Piliin ang letra ng tamang sagot. Nais bumili ni Lena ng notebook na 80 pesos. May 50 pesos lang siya, kaya hindi muna bumili. Bakit hindi pa ito demand? May pagnanais bumili, ngunit kulang ang kakayahang bumili. Sa presyong 25 pesos bawat notebook, 4 na notebook ang nais at kayang bilhin ni Mara ngayong linggo. Ano ang tinutukoy ng 4 na notebook? Quantity demanded. Dating 50 pesos ang presyo ng isang produkto. Nang bumaba sa 25 pesos, mas dumami ang nais at kayang bilhin. Walang ibang salik na nagbago. Aling paliwanag ang naaayon sa batas ng demand. Tumaas ang quantity demanded dahil bumaba ang presyo. Tumaas ang presyo ng karaniwang binibili ng dalawang pamilya. Pamilya A, lumipat sa mas murang pamalit. Pamilya B, parehong produkto pa rin, pero mas kaunti ang kayang bilhin sa dating budget. Ano ang pinakamahusay na paliwanag? Substitution effect ang A at income effect ang B. May 120 pesos para sa notebook. Sa presyong 30 pesos bawat isa, 4 ang kayang bilhin. Nang maging 40 pesos bawat isa, 3 na lang ang kaya. Ano ang pinakamahusay na paliwanag? Nabawasan ang purchasing power ng parehong budget dahil tumaas ang presyo. Ang demand ay hindi lamang tungkol sa gusto at kayang bilhin. Kasama rito ang pag-unawa sa presyo, budget at tunay na pangangailangan. Sapagkat sa bawat pagbili, may desisyong kailangang timbangin. At ang wais na mamimili, hindi lang bumibili, marunong din pumili.